Silangang bahagi ng Southeastern Luzon, inaasahan pa rin ang kalat-kalat na pagulan, bunsod pa rin ng remnant trough ni 98W. At ilang bahagi pa rin ng Estado de Luzon magiging maulap at asahan ang mga pagkulog at paglat na may mga kasabang gloomy na panahon. Nalalabi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila at hanggang west portions ng ating bansa, magiging gloomy at asahan din ang kalat-kalat na pagulan dahil pa rin sa umiiral na habagat. 98W ay hindi pa rin inaasahan na ito'y magiging isang ganap na bagyo. Bagamat maging bagyo man ito ay unti-unti nang papalayo sa hilagang bahagi ng Northern Luzon. At bakit ito'y biglang humina? Tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Martes ng July 1, 2025. Ang oras nating boss 5 may maga, alas 9:37 na umaga. At dahil unang araw na po ng July, naasahan pa rin natin ang mga pagkulog at pagkidlat na umiiral, lalo na sa silangang bahagi nga po ng ating bansa dahil yung ating binamatayan na low pressure area na si 98W ay nagbubunsod pa rin ng malawakan na outer rain trough na nagpapaulan po sa silangang bahagi nito. Bagmat ang kanlunan ay medyo dumistansya ang accumulated ng water vapor ng habagat, pero mananatili pa rin ang epekto ng habagat sa atin sa kanlurang bahagi ng bansa na inaasahan pa rin ang mga isolated and scattered rain showers, lalo na pagsapi po ng hapon. Depende sa magiging galaw ng ating habagat sa kanluran. Since yung ibang trough nito ay bahagyang nahatak ng ating binabantayang low pressure area, medyo nauunsyami lang ng bahagya dahil natataon na merong umiiral din na monsoon trough na kung saan naka-embed itong si 98W, which is yan ang papaliwanag din natin mamayang konti kung bakit paglapit nito sa silangan ng Northern Luzon ay mas bumaba yung kanyang probability na mag-organize yung kanyang development at maging isang ganap na bagyo nga po. Kumbaga bigla itong humina lalo. Papaliwanag natin yan mamaya. Sa ngayon ay titingnan muna natin yung lagay ng panahon natin, lalo na't mayroon tayong kasalukuyang 268 lightning strikes base sa animation, pero sa real-time na lightning strike monitoring natin gamit ang aking lightning detection system. Sa Caloocan ng outer lightning strikes natin 385 na po. 375 naman ang mas malapit dito sa kalupaan ng ating bansa. Makikita natin ang madalas ng pagkulog na kung saan nandyan si 98W, yung remnants niya ay 382. At nandyan sa may bandang Burnham Rise, ang most of lightning strikes na nakikitaan natin dito sa ating mapa. Yan, nakikita po. At so far, wala naman masyado o wala pang masyado sa kalupaan ng Pilipinas. Yan, mapapansin natin puro sa karagatan lamang na kung saan mataas ang water vapor accumulated ng ating dalawang weather systems. Kaya dito sa bansa, mapapansin natin ay nagkakaroon tayo ng katamtamang lagay ng panahon na medyo maaraw muna. So, titingnan natin kung ano ang magiging systematic forecast nito ngayong araw. Unang araw yan ng July. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds ang umiiral ngayon sa amin. So, mapapansin ninyo, despite overcast and gloomy, ay medyo umaaraw-araw dito sa amin sa Caloocan. Yan, kitang-kita ninyo sa ating live CCTV snapshots na medyo umaaraw ngayon. So, mapapansin natin hindi tayo masyado gloomy ngayon at hindi kagaya sa may bandang silangan na mas inuulan sila ngayon. Which is, i-explain natin yan kung bakit nagkakaganon yung ating weather patterns Sa ating lowest temperature na ito lang, aking weather station, kaninang hating gabi, 12:04 AM, nakapagkatala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kaninang madaling araw yan, 12:04 AM. At kahapon, ang pinakamataas na namin na naitala, 32.6 degrees Celsius, ang highest air temperature namin. Kahapon din ang tanghaling tapat at 12:20 PM. So, ibig sabihin, bahagyang mataas ang aming naging heat index kahapon, despite na very gloomy, umabot ang 44.8 degrees Celsius. Ang aming naging init pandama na mas tumaas kaysa doon sa naging forecast expectedly ng ating heat index forecast kahapon. So ngayong araw wala kaming latest na mas mataas na heat index so far.
Pero ang forecast inasa hanggang 34 degrees Celsius daw. So mababa, mapapansin niyo mababa ang forecast ng heat index sa amin sa Caloocan. Pero kagaya kahapon ay mataas pa rin ang naging actual o real time namin na heat index. Hindi tumugma sa forecast ni ECMWF. So makikita natin dito mababa ang heat index base dito sa pinapakita na forecast. Tingnan natin kung masusunod yan ngayong araw dahil mapapansin natin medyo baaraw tayo, so posible pa rin ang mas mataas na heat index namin sa Caloocan kumpara sa pinapakita na forecast. Kung titingnan naman natin sa sa ating forecast sa iba't ibang bahagi ng bansa, muntik na natin makalimutan. Yan, punta tayo sa ilang mga areas na selected lang natin. Gaya ng Lawag, Ilocos Norte, ang heat index forecast sa inyo dyan, 34 degrees Celsius. So, medyo mababa rin. Pinakamataas na hanggang 38 degrees Celsius mamayang alas 11. So, mapapansin ay mababa ang forecast ng heat index sa inyo. Sa may Tugigaraw naman, nasa 35 degrees Celsius. Pero papalo pa ito hanggang 40 degrees Celsius. Starting yan mamayang alas 11 hanggang alauna ng hapon. So mapapansin, bahagyaring mababa ang ine-expect na heat index. Sa Santiago, Isabela naman, nasaan yung Santiago? Ayan, Santiago, Isabela ay ang heat index forecast sa inyo dyan, 34 degrees Celsius. At pinakamataas na, 39 degrees Celsius mamayang eksakto alas 12 ng tanghali. So medyo mababa, pero pasok pa rin sa medyo caution o almost magde-danger level pa rin. So medyo maalinsangan pa rin kahit papaano. Sa Dagupan, Pangasinan naman, ina-expect na heat index sa inyo kaya abot ng 35 degrees Celsius. At papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius. Yan, 41 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali yan. So, mababa rin kung tutusin ang forecast ng heat index ninyo sa may Dandang Dagupan. Sa Central Luzon naman, sa Tarlac, inaasahang heat index sa inyo dyan aabot ng 34 degrees Celsius yan. So, mapapansin natin, bahagyang mababa rin. Pero papahalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 doon ng hapon. So, mukhang mas mainit sa inyo sa Central Luzon. Kaya huwag masyado magpabilad dahil mukhang kayo ang may pinakamataas na heat index. Sa Batangas area naman, hanggang 35 degrees Celsius ang forecast ninyo ngayong umaga. Pero papalo pa raw yan hanggang 41 degrees Celsius starting mamayang 11 hanggang alas 12 ng tanghaling tapat. So, medyo mainit din ang inyong magiging heat index. Sa San Jose naman, wala tayong magiging komento so far. 30 degrees Celsius lamang. Pero babalik pa yan at tataas pa yan hanggang 37 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. So mababa pa rin na may tuturing natin dyan. Sa may Cebu naman, asahan na natin mababa ito dahil nakakaranas sila ng mga pag-ulan. Pero kasalukuyang 37 degrees Celsius ang inyong heat index. Papalo pa rin daw yan ng 41 degrees Celsius starting 11 o'clock hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Ayan o, hanggang alas 2 ng hapon. So bahagyang mataas ang inyong heat index. Bahagya lang naman, hindi sa sobrang taas. Sa Mindanao, wala tayong magiging komento so far dahil mapapansin natin mababa lang din ang heat index. Pero sa Zamboanga Peninsula ay aabot hanggang 37 degrees Celsius. So medyo mababa pa rin. Bahagya lamang tumaas yung average niya sa Zamboanga kasi supposed to be mga 32 to 30 degrees Celsius lamang. Pero bahagyan tumataas, ibig sabihin nagiging katamtaman ang lagay ng panahon sa kanila. Pero medyo mataas pa rin ang outside humidity kaya medyo mababa. At medyo tumataas yung kanilang temperatura. Ibig sabihin lamang yan, nagiging moderate ang lagay ng panahon. Lumalabas pag ganun. Ibig sabihin, hindi masyado nagiging maulan so far dyan sa Zamboanga Peninsula. Pero kung itatabi naman natin sa PX Extreme, in past 24 hours, nangunguna ang Dagupan sa may pinakamataas na air temperature na 33.7 degrees Celsius. At sa lowest temperature naman sa Baguio ay stationary lamang 17.2 degrees Celsius ang pinakamababa. At sa Inulan naman ang Masbate ay nakaranas pa rin sila ng hanggang 38.8 mm na total rainfall or 39 mm na total rainfall. Sa amin sa Caloocan kahapon nakapagtala kami ng at least 13.8 mm na total rainfall. So in 7 days, 54 mm ang naging total rainfall sa amin. So kahapon yan na ang huling total na pag-ulan namin sa Caloocan bago pumasok ang unang araw ng July. So
Wala pa tayong total July rainfall dahil itong huling ulan ay kahapon pa to, June 30. So, titingnan natin yung total climatological ng total rainfall maya-maya para sa magiging total rainfall. Pero pinaliwanag ko naman na kahapon yung naging total niya kahapon. Since hindi nga lang natapos pa ang buong month of June, kaya maaari pang nadagdagan yan, kagaya na lamang ng 13.8 mm na total rainfall. At sa humidity, medyo mataas ang concentration, 78%, at wala itong pinagbago since last hour. 1,008 hectopascals ang ating barometric pressure, ibig sabihin alanganin na may localized thunderstorm tayo. So tingnan natin mayang hapon, expected, and steady ito since last hour. Medyo mababa pa ang sea level ng ating high tide. So pero pataas pa lamang ito dahil may mahigit 3 hours pa para mag-maximum high tide. So double check natin kung aabot pa ba sa 1.3 meters ang magiging sea level natin. Hanggang 1.1 meters po. So, medyo malalim. Hindi naman sobrang taas. Kaya lang ay hindi pa rin maganda ito dahil lagpas pa rin sa 1 meters ang lalim ng ating dagat o yung taas ng sea level. So, medyo hindi pa rin maganda yan ha. Mas naging malala lang nung nakarang araw dahil umabot nga po ng 1.5 meters ang taas ng isang araw. Kaya grabe ang naging pagbaha doon sa mga areas na flood-prone areas. Talagang umapaw yung tubig baha. Sinabayan kasi ng mataas na sea level dahil nga po sa nataon na high tide nang tumaas ang kanilang tubig baha sa area. So mamaya-maya pa po yan at inaasahan natin mga bandang alauna pa magma-maximum high tide dyan. So medyo alisto po sa mga kababayan natin na kung saan may flood prone areas kayo at inuulan. Expected po ang mataas na baha kung sakaling matapat kayo mamayang alauna, 30, mamayang hapon po yan ha. Natiling moderate ang ating air quality, 60 index or 21.73 micrograms per cubic meter. Yan, nasa moderate po ang air quality natin. So nagkakaroon pa rin ng thermal inversion. So sisilipin natin yung magiging total natin na air quality kung sa buong buwan ba ng June naging malala ang ating air quality. Well, makikita naman natin medyo moderate lamang ang naging total na mataas na air quality. Mga at least mga 3, 6, mga 8 ang nag-maximize o naging very unhealthy ang ating air quality. So, okay lang, medyo kaya-kaya lamang. Madalas lamang may mga moderate o madalas tayo humoderate ang ating air quality. Well, normally yan dahil nasa syudad tayo, expected na naglalaro sa ganyang kataas ang ating air quality. So magmas na lamang po sa mga sensitibong mga baga, malinaw lamang na hindi maganda ang air quality natin sa Metro Manila. Medyo moderate or halos laging unhealthy. Pero madalas moderate na unhealthy ang ating air quality sa Metro Manila. Well, alam naman natin kung bakit. At dumadalas pa ang thermal inversion. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM. Inaasahan lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating moonrise and moonset, 32% illuminated na po. Mapapansin natin hindi pa nagmo-moonrise dahil mamaya pa ito magmo-moonrise 10:43 AM ngayong umaga. At mamayang gabi na ito ng 11:06 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules, hanggang Martes hanggang Miyerkules, inaasahang partly cloudy ang ating maghapon. Well, expected pa rin ang localized thunderstorms at 100% chance of rain. Bukas ng Miyerkules ay magiging partly cloudy daw ang ating umaga, pero pagsapit ng hapon ay pagkulog at pagkidlat din na may 97 to 100% chance of rain. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest na pressure expected na nasa 25 to 26 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory na mula sa data feed care of Pag-asa, pero late na ito dahil alas 3 so hanggang alas 4 nila ito ni-report. Pero babasahin pa rin natin ang huli nilang namataan ang sentro ni 98W o Prebising. Kung sakaling magtuloy-tuloy man na lumakas ito ay hindi natin inaasahan pa rin na matatawag itong bising ha, para malinaw yan. Pero namataan ni Pag-asa yan kaninang madaling araw, 650 km east of Infanta, Quezon.
So, sabi ko naman sa inyo, 'di ba, lumapit siya sa silangang bahagi ng Nodo Luzon. Nangyari naman po, 'di ba? Lumapit muna siya. Then unti-unti kakabig yan pahilagang silangan, which is ilang beses na natin pinapaliwanag yan sa forecast. Kaya yung may nagsabi na tatawid daw ng Luzon, which is na-mislead na naman po kayo ng nababasa ninyong balita, tatawid daw ng Luzon. O, dapat tinitingnan po muna natin yung pinaka real-time forecast at wag tayong umasa lagi sa long-range forecast dahil marami pang magiging pagbabago ang forecast na yan. Lalo na't every 6 hour po nagbabago yan. O, tingnan nyo po, sinabi ninyo sa aking Facebook page, nag-post kayo na tatawid daw ito ng Luzon. Pero makikita ninyo, hindi po. Lalapit lang siya sa silangang bahagi ng bandang Quezon o Central Luzon and then bigla itong liliko. Kakabig ito pa east-northeast o northeastward, palayo ng Nodo Luzon na hindi siya tatawid. Naipaliwanag na natin yan kahapon kung bakit po siya biglang umatras at hindi siya tatawid ng kalupaan ng Luzon. Dahil nga po yung nagkaroon tayo ng combination of monsoon trough at yung ating habagat na tumulak dito. At may kasabay pa na high pressure area sa may bandang China kaya hindi ito nakalapit ng husto dito sa Luzon. Tapos humina pa dahil nagkaroon po siya ng friction dito sa may bandang Bicol region, sa may bandang Catanduanes. Ipapaliwanag pa natin mamayang-maya na in full detail. So, namataan nga po ni Pag-asa kanina madaling araw, 650 km. So, wala na yan, malamang, lumayo na yan. Dahil kung mapapansin ngayon natin, since 6 o'clock nung huling sinilip ko yung monitoring, mukhang papalayo na siya. Kumakabig na siya dahan-dahan pa east-northeast direction. Yan. So, yun po yung pinaka-analysis natin at binanggit na natin na ine-expect ang magiging maulan ang ating weekdays na ito. Unang linggo po yang ng July, So, importante po ang payong dahil magiging madalas or magiging intermittent po ang mga kalat-kalat na pag-ulan natin in this week. Yon. Lalo na kung in the next 24 to 48 hour period kung magre-re-enhance o mas lalakas pa lalo itong si 98W at magiging isang ganap na bagyo kung sakali habang ito ay papalayo dito sa parte ng Luzon. Samantala, diretso muna tayo sa ginagamit na satellite imagery. Yan, makikita po natin. I-open street map natin para makita natin yung detalye. Makikita natin yung position ni 98W. Mapapansin ninyo, dahan-dahan na itong kumakabig pahilagan silangan o papalayo sa bahagi nga po ng kalupaan ng northeastern Luzon. Kaya lang, expected po ang magiging maulan sa halos buong silangang bahagi ng ating bansa. Kabilang na ang hilagang bahagi dyan sa may bandang Isabela, Aurora region. Yan. Maring ulanin din ang parte niyan ng bandang Santa Ana, Cagayan. Dahil nakakaranas ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms ngayon na nakikitaan natin dyan. Kung titingnan natin sa pinaka-Himawari Sat na ginagamit natin, Care of Pag-asa, makikita natin na mas malinaw na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Lalo na sa silangang bahagi ng Nodo Luzon, kasama na ang Isabela, Aurora region, hanggang Bicol region na po yan So, ingat pa rin po sa mga flood-prone areas, lalo na dyan sa may bandang Camarines Norte hanggang Camarines Sur. Moderate to heavy rain showers pa rin ang nararanasan ninyo dyan. Mula pa kahapon ay inulan na po kayo, so ingat at hopefully tumila na ang ilang pagbaha sa inyo dyan sa Bicol region. Samantala sa may bandang kaluran naman ng Nodo Luzon, bagamat medyo numipis po yung concentrated ng water vapor, ay sa ngayon medyo katamtaman muna ang lagay ng panahon. Pero partly ito sa Moscow di pa rin ang iiral, lalo na sa Batanes Group of Island. At mula dyan sa bahagi ng Ilocos Sur hanggang Zambales, sa ngayon ay moderate weather muna tayo dyan. Pero pagsapit mo ng bandang tanghali o hapon, expected pa rin ang mga localized thunderstorms. At mula sa bahagi ng sentro ng Luzon sa Hilaga, ay mula Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao hanggang sa bahagi nga po ng Nueva Vizcaya hanggang Nueva Ecija, Central Luzon ay expected pa rin ang medyo katamtaman pero expected din ang isolated rain showers and localized thunderstorms pagsapit po ng hapon. Sa ngayon nga lang ay medyo moderate na magiging lagay ng panahon dahil yung paglapit ng ating habagat ay medyo malayo. Nandito yan sa may bandang Kalayaan Group of Islands, yung concentration ng ating habagat. So, bumaba lamang yung daloy ng hangin pahilaga
kaya medyo mababa yung kanyang accumulated water vapor ng dala ng ating habagat. Kaya sa kasalukuyang violent rain showers ngayon ang nararanasan dyan sa mga isla natin sa West Philippine Sea at sa mga pinag-aagawang mga isla. Yan. Ingat po sa mga kababayan natin dyan dahil kayo ngayon ay nakakaranas ng kasalukuyang malawakang pag-ulan. So since mga isla naman yan, sa tingin ko naman hindi kaagad kayo babahain dahil puro island, malilit na island yan. Pero delikado dahil may high tide tayo, malamang mataas ang level ng ating karagatan o sea level. So halos katamtaman ang lagay na panahon dito sa parte nga po ng buong kanluran ng Lolo Luzon, pero expected pa rin ang mga isolated localized thunderstorms magsapi po ng bandang tanghali o hapon ha. Ititingnan natin sa rainfall forecast kung magiging maulan ang maghapon natin. Kasama na ang Pampanga, Bulacan at Metro Manila at Calabarzon. Katamtaman ang lagay ng panahon pero hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Lalo na't malapit ang trough nitong C98W. Pumapagitan lamang ang Metro Manila sa may bandang Quezon Province kung saan nakakaranas sila ng kalat-kalat na pag-ulan. Yan, no? Mula dyan sa may bandang Rizal, yan, hanggang dyan sa may bandang Laguna na nga po at Quezon Province. Yan, mas gloomy sila dyan at mataas ang rate ng pag-ulan. Pagitan lamang ng Metro Manila. So, hindi mawawala anytime, lalo na pagdating po ng hapon o gabi ay uulanin pa rin tayo kahit na mga ilang light to some moderate rain showers. Ganon din sa buong Calabarzon area. The rest ng South Luzon, asahan na natin ang kalat-kalat pa ng pag-ulan mula sa may bandang Mindoro and the rest ng Marinduque hanggang Bicol region nga po, binanggit na natin, magiging maulan po. Kalat-kalat po ang pag-ulan dyan ha. Hindi ligtas ang bahagi nga Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. Importante ang payo ngayon at mula Masbate, kasama na ang Romblon, magiging maulan din kayo dyan. And the rest ng Mimaropa, kabilang na ang Coron, Palawan, hanggang Batarasa at Balaba. Asahan din ang mga pagkulog at pagkilat anytime lalo na sa bandang hapon. Medyo lumamig lamang dito sa may bandang Batarasa kaya medyo nawala ng konti ang mga pagkulog at pagkilat. Masyado nang malamig kasi ang temperatura dyan. Medyo mababa kaya hindi masyado nakakapag-create ng mga pagkulog at pagkilat. Sa silangan naman ng Visayas mula sa Northern Samar ay magiging maulan po tayo dyan. Ilang moderate to some heavy rain showers ang aasahan ng mga Tagalawang, Mapanas, Gamay hanggang Dolores. And the rest ng Eastern Samar mula dyan sa may bandang sulat pababa ng Gian Eastern Samar, very gloomy at expected din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ingat sa flood-prone areas mula dyan sa may bandang Kalbayog sa kanluran ng Samar Region, Katbalogan hanggang patawid na yan ang bandang Tacloban sa Northern Leyte. Bagamat mas katamtaman ang umiira sa Leyte, hindi mawawala ang isolated rain showers and localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. At dahil may bahagyang southwesterlies o yung monsoon trap na umiiral ngayon, medyo may monsoon trap na umiiral pa rin sa may bandang Visayas. Yan. So may bahagyang paghatak sa ating habagat ng konti, kaya nagkakaroon pa rin tayo ng monsoon trap dyan. At dahil may mahinang monsoon trap, expected pa rin ang mas gloomy ang panahon sa halos buong Visayas at parte ng Northern Mindanao. Asahan ng mga isolated rain showers kabilang na ang Central Cebu, Bohol at Negros Region at Panay Island. Bagamat medyo mas nagiging katamtaman ng bahagya sa may bandang kalurang bahagi ng Visayas. Pero hindi mawawala ang mga isolated rain showers po dahil meron tayong monsoon trap na umiiral. Kabilang na ang dulong-dulo na yan dyan sa may bandang dito sa dulong-dulo ng Tobiasomnia sa Panay Island at damay na rin pati ang Iloilo. Katamtaman din ang umiiral muna sa may bandang Sipalay sa Negros Occidental at dito sa may bandang Dumaguete sa may Negros Oriental. Expected na rin mga isolated rain showers dahil medyo mataas po yung forecast ninyo dyan at dahil na rin sa umiiral na monsoon trap pa rin. So ang Cebu hindi ligtas sa asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat pagkulog. Sa ngayon nga lang medyo nagiging katamtaman tayo dyan. At partly to mostly cloudy ang umiiral. Sa Mindanao naman, asahan na natin ang kalat-kalat din pag-ulan sa halos silangan ng Mindanao. Damay na ang buong Surigao Region and the rest ng Agusan Region. Pababa na yan ng bandang Davao Oriental. Kalat-kalat na pag-ulan at may mga kasamang pagkulot at pagkilat ang iiral at kasalukuyan nararanasan ngayon ng mga taga-Hinatuan, Lingig, Boston hanggang Bangaga na yan. Ganon din silang areas ng Surigao del Norte, kabilang ng isla ng Siargao at Dilagat. Magdala na lamang ng payong, bagamat hindi naman sobrang kalakasan, mga hanggang katamtaman ng pag-ulan ang iiral.
Ganon din sa bahagi nga po ng Davao del Norte hanggang Davao del Sur. So medyo magiging makulimlim at may mga inaasahan ding mga light to moderate ang uulanin sa City of Davao. Bagamat medyo katamtaman ang umiiral sa ilang bahagi ng Sorsogen area, lalo na sa South Cotabato, Sarangani at General Santos, mataas ang forecast ng isolated rain showers ninyo pagsapit pa rin ng bandang hapon, gabi o madaling araw. Lalo niya sa may bandang dulo na yan ng isla ng Sarangani. Asahan din ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Maulap naman ang iira sa buong bahagi ng Maguindanao, Sultan Kudarat, hanggang dyan sa may bandang Kidapawan at North Cotabato. So expected ang mga kalat-kalat na mahihinat katamtamang pag-ulan. Moderate ang panahon natin ngayon sa bahagi ng Lanao del Sur hanggang Lanao del Norte at Misamis Region and the rest ng Zamboanga Peninsula. Medyo moderate at medyo nagpe-fairly weather muna tayo dyan hanggang sa Basilan at Hulusulu. So kayo ay medyo mas maaraw ang umiiral sa inyo ngayong araw na ito. Pero at least meron kayong mga 40 to 55% chance na kayo uulanin sa bandang hapon po at gabi ha. So medyo importante pa rin ang magdala ng payong bukod sa tinding sikat ng araw na iiral sa inyo ngayon sa Zamboanga Peninsula, kundi sa mga di inaasahang isolated rain showers pagsapit yan ng hapon o gabi. Pero mahihina lamang ang magiging pag-ulan sa inyo dyan. So hindi kayo masyado apektado ng ang monsoon trap nito dahil nga po sa umiiral na yung hatak ni 98W dito sa may bandang silangan ng Nolo Luzon. So masyadong malayo na maapektuhan ang Zamboanga Peninsula. Dahil meron tayong follower na laging nagtatanong kung maapektuhan ba ng bagyo ang area nila sa Zamboanga. Well, napakaliit na tsansa palagi ang Zamboanga na maapektuhan talaga ng bagyo. Napakadalang. Siguro tuwing December na lamang siguro o January na tiyempo may mabuong low pressure area at tumawid sa buong Mindanao area. Yun lamang mga bandang December o January kayo madalas o may tsansa na kayo ay daanan ng bagyo. Pero all of times naman kasi hindi masyado nagiging bagyuhin ang parte ng Zamboanga Peninsula. So yun, medyo sinuswerte kayo talaga dyan sa area na yan. Kaya lang yung init naman ang magiging problema. So, yun lang pa po ang analysis natin at punta tayo sa ating rainfall forecast. Yan, para sa rainfall forecast natin ngayong unang araw ng July, between 8 o'clock ng umaga, makikita natin ang bandang Mimaropa ay medyo makakaranas ng mga pag-ulan. Medyo hindi masyado sa parte ng Northern Luzon, lalo na sa Kanluran, kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Mga ilang kalat-kalatan din ng pag-ulan ang iiral sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas, malinaw naman po yan. Pero hindi ganon katindi ang magiging buhos ng ulan ngayong umaga. Ganon din sa may Mindanao, halos maliit na tsansa lamang na magkakaroon kayo ng pag-ulan dyan. Banda nga lang sa dulo ng Sarangani, may mga di inaasahang isolated na mahihinat katamtamang pag-ulan kayo dyan. Dahil sa accumulated pa rin ng Intertropical Convergence Zone, bagamat disorganized yung ITCC natin dyan dahil sumasabay dun sa monsoon trough. Pero ang malinaw lamang na mas madalas magkakaroon ng mga di inaasahang intermittent rain showers ang Kabikulan at eastern part ng Visayas area. At dito sa Kanluran naman dahil naman sa umiiral na habagat natin sa Palawan o Mimaropa area. So malinaw po yan ha. At mamayang hapon ay nasa naman natin na magiging maulan na ang parte ng ilang bahagi ng Kanluran ng Nolo Luzon kasama na ang Ilocos Region. Zambales, kabilang na ang La Union at Benguet. Pero typically light to some moderate rain showers lamang. Ganon din sa silangang bahagi ng Cagayan Valley hanggang Quezon Province. At wala masyado o maliit na tsansa lamang uulanin ang Metro Manila mamayang hapon. So magiging makulimlim lang tayo or isolated light rain showers. So some moderate. Pero makakaranas naman ng medyo mas malakas, moderate to some heavy rain showers naman ang iiral daw dito sa parte ng Mindoro at ilang parte sa bandang Palawan. Lalo na sa bandang Coron, Palawan hanggang dito sa may bandang El Nido. Yan. Sa may west portion naman ng Visayas, magiging maulan din mamaya ang parte ng Panay Island at Negros Region. Moderate to some heavy rain showers wang iiral. Sa Southern Luzon naman, magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers dito sa bahagi nga po ng Quezon Province mula Infanta, Quezon hanggang dyan sa Legazpi at Sorsogon. Mga ilang light to moderate showers. Ibig sabihin lamang, malinaw na mas lumalayo na po ang distansya ni 98W dito. Bago pa siguro siya tuluyang mag-organize kung sakaling mag-o-organize siya. Yan, mga light to moderate na lamang ang iiral mamayang hapon
sa eastern section sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Mga kalat-kalat din at isolated rain showers din ang iiral sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama na ang Sorsogen at Central Mindanao. Ilan lamang sa magiging maulan, lalo na sa may bandang Davao Oriental, pero magiging katamtaman o halos maliit ang chance naman sa may bandang City of Davao at ilang bahagi ng Davao del Sur. So, puro isolated lamang ang iira sa may bandang Mindanao. Ang magiging medyo mataas ang magiging pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Palawan at west portions ng Visayas. At sa Luzon naman, mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan lang din. So, medyo hindi ganun kabigatan ang magiging pag-ulan natin mamayang hapon, lalo na sa Metro Manila. Pagsapit naman ng gabi ay magiging maulan na ang buong bahagi ng Nodo Luzon. Yan, mga ilang moderate sa heavy rain showers ang iiral sa Cagayan Valley hanggang dyan sa may bandang Pangasinan. Kasama na ang Benguet, La Union at ilang bahagi ng Nueva Vizcaya at ilang parte ng Central Luzon. May chance rin na uulanin ang Metro Manila at Calabarzon area at ilang bahagi ng Camarines Norte at Mimaropa area. Mga mahihinat katamtaman lang din kung pumasok ang tsansa ng pag-ulan sa rest ng bahagi nga po ng Visayas o Southern Luzon at Mindanao area. So mga maliliit na lamang na tsansa. Kung pumasok yan, mga ilang light to moderate showers lamang. Kabilang na ang area ng Davao Region po. Pagsapit naman yan ng gabi. Maaring medyo mas maaga, mga bandang 6 PM, ganyan, 7, or maaring mas late, mga bandang 9 o'clock, or baka hating gabi na, bago mag alas 12 ng hating gabi, kinabukasan. So, depende na lamang sa galaw ng forecast nito na ipinapakita. So, diretso naman tayo sa ating mini-monitor na mga low pressure area pa rin. Wala pa rin tayong aktibong bagyo so far. Gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector, yan, mapapansin po natin, itong si 98W kahapon o kagabi, ay halos tuluyan itong lumapit dito sa may bandang Bicol region. Ayan o. Tapos pumalo ng alas 12, pagdating ng 11:30 PM, halos malapit nito sa may bandang Catanduanes. Then 12:15 AM, halos dikit na sa may bandang Catanduanes Island. Ayan. And then, bahagi itong nag-west-northwest dito sa may bandang Camarines Sur. Bandang alauna, 45 na yan na madaling araw. And then, bigla itong lumayo na, umatras. As of 2:30 AM yan. July 1 na po yan, ngayong araw. Yan, oh. So, mapapansin ninyo, lumapit siya and then dahan-dahan, unti-unti na naman siya lumalayo. And then, hanggang kanina nga po, mga 3:15 AM, tuloy na itong mas lumayo pa. At as of 10 o'clock, ngayong umaga ay nandito na yan. Lumayo na siya ng husto. Papapansin natin, paglapit dito sa may bandang Luzon o sa may bandang Southeastern Luzon, medyo umatras na rin siya, papalayo. So, hindi siya tumawid ng kalupaan talaga ng Luzon. Di gaya ng mga pinapakalat ng iba kahapon. Pinopost pa yan sa aking Facebook page. Tatawid daw ito ng Central Luzon. Paano ngayon yan? Lumayo na siya. So, wala pong nangyaring pagtawid, di ba? Yan po ang sinasabi natin na nami-mislead po yung iba nating taga-subaybay. Na akala tatawid ng Luzon, pero magugulat na lang sila, hindi pala yun ang nangyari. Kahit forecast yan, kasi sa forecast naman makikita na natin kung mataas ang probability na tatawid ito o magtatabas sa kalupaan ng Luzon. At wala po kayo narinig sa akin na report na ito ay tatawid ng Luzon, di ba? Yun po ang sinasabi natin. Well, as of 10 o'clock ngayong umaga, sukatin ngayon natin yung distansya niya. Mula sa, ang magiging reference point natin, bandang Baler Aurora pa rin. Ayan. Or dito sa may bandang Dinggalan. O, Baler na lang. Gawin na lang natin Baler dahil mas common name ang ginagamit natin ng Baler. Yan. Nasa layo itong 587 km east ng Baler Aurora. Yan, mga 585 km east ng Baler Aurora. So, malinaw po yan ha. Yan na po yung kasalukuyang layo niya as of 10 o'clock AM. Yan, may maximum 1 minute sustained wind. Mapapansin niyo humina siya sa bilis na 28 km per hour na lamang. So, very low pressure area na lang siya. Hindi kagaya kahapon, nag-high na siya na probability, di ba?
Ngayon, humina na naman siya sa 28 kilometers per hour at buksong maabot ng 36 kilometers per hour. So, bigla siyang humina. Bakit? Kasi nga po, kagabi, bago maghating gabi, lumapit na kasi siya ng Catanduanes. At dahil yung kanyang outer circulation, supposed to be magkakaroon na ng mass enhancement circulation, nagkaroon ng resistance. At dahil nagkaroon ng resistance dito sa kalupaan ng Bicol region, nabawasan po yung kanyang intensity. Kaya ini-expect natin o di natin inaasahan na yan ay lalakas talaga mula pa kahapon. Pero sabi ko nga, for the next within or next 48-hour period, ay maaaring magre-reorganize yan. Lalo na't malayo na naman siya at nasa dagat na naman siya, ay inaasahan na natin na magre-reorganize yan. Probably. Na magre-organize yan at mas lalakas na naman siya na magiging isang high probability of tropical cyclone development. Ayan o. So, nagre-reaccumulate na naman yung water vapor sa kanya at nagkakaroon na naman ng low-level convection. Dahan-dahan, kung titingnan natin yung pinaka-floater satellite imagery K98W. Ano, nagre-reorganize na naman siya. Oh. Ano, dahan-dahang nagre-reorganize na naman siya. Kasi nasa dagat na naman kasi siya at sapat yung kanyang sea surface temperature at least 30 degrees Celsius to 31 degrees Celsius po. Yan. Kaya medyo nagre-reorganize na naman siya after niya lumayo dito sa kalupaan ng southeastern Luzon area. Yan. So, tingnan natin within 12 hours to 24 hours period kung magre-reorganize at lumakas muli yan dahil kapag nangyari po yan, expected ay tuloy-tuloy na po ang paglakas niya habang lumalayo nga po ito sa bahagi nga po ng eastern Luzon area. Yan. So, hindi pa natin inaasahan na magiging sibising ito ha. Pag sinabi natin hindi inaasahan, gaya ng aking post kahapon, hindi siya inaasahan. Ibig sabihin, pwede kasing tuluyan itong maging isang ganap na bagyo na sibising or mananatili lamang siya as low trough lamang o low pressure area lamang. Ganun. Hanggang sa ito'y maka-exit ng Philippine Area of Responsibility. Well, malalaman natin yan sa magiging empirical forecast natin sa susunod na section. At makikita ninyo yung dalawa naman ay hindi masyado significant na magiging concern yan sa atin. Unless itong si 99W makakilos pa ng pakanluran yan. Kasi medyo kumikilos pakanluran itong si 99W So mapakaalanganin pa ng galaw nito at malayo pa masyado sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala tayong nakikitaan since kahapon sa mga forecast na itong si 99W daw ay papasok ng PAR. Well, biglaan na lamang po kung mangyayari yon. Sa ngayon ay hindi pa natin concern yung dalawang yan. Ang tinututukan natin ngayon ay si 98W. Mula sa global assessment monitoring natin kung tuluyan pa bang magiging sibising ito or mananatiling low pressure area na lamang sa maka-exit ito ng PAR sa susunod na linggo. Well, tingnan po natin. Mula sa ating West Pacific Basin, makikitaan natin ang nagkaroon ng mataas na probability of cyclone development, itong si either 99W or 90W. Yan, mataas po. Mabot sa at least 35% chance. Pero si 98, hindi pinapakita. Ibig sabihin, mababa pa talaga ang chance daw sa kanya na magiging aktibong bagyo. However, mataas yung vorticity niya. Ganon din sa favorable circulation niya. Kaya hindi natin talaga inaalis pa. Mula naman sa Global Spectral Model, makikitaan natin ang paglapit mula kagabi ni 98W o Prebising kung sakaling maging ganap na bagyo. Pero makikita natin starting by July 3, pero medyo napaaga na nga ngayon eh. July 1 pa lang, medyo lumalayo na siya dito sa kalupaan ng Luzon. So expected dyan by July 3 hanggang July 4 onwards, kikilos na ito pahilagang silangan hanggang sa ito'y maka-exit na. Probably by July 7. Kung July 6 ng bago maghating gabi or July 7 na ito inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility. So, baka ano na talaga, next week na. Mga next week siya makaka-exit ng Philippine Area of Responsibility. Pero again, depende pa rin yan sa movement speed niya. Baka biglang bumagal. The more na mas bumabagal ang galaw ng bagyo, mas humahaba naman yung oras niya na mananatili sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung bumilis yan o nanatiling mabilis yan, na more than 10 km an hour, expected, baka next week, tuloy na yung lalabas ng ating PAR na hindi natin matatawag siguro na bising. Kasi nakikita natin dito sa wind speed and direction by 925 hectopascals,
hindi ito nakikitaan na naging tropical depression siya. Kahapon naging tropical depression eh. Well, tingnan natin sa mean sea level pressure niya ay makikita dito na wala yung pagiging tropical depression niya. Ayun, oh. Kahapon, di ba namula yan? Pinakita ko sa inyo kahapon, namula yan. Ngayon, hindi na, oh. So, mukhang hindi siya magiging sibising kung ganito na ang naging forecast niya ngayong araw. So, nagbago yung kanyang intensification. So, hindi pa rin talaga natin inaalis na magiging sibising ito. Well, just in case, by next week, malalaman natin yan until next week po. Pero mga linaw lamang dito, ito ay lalayo ng Northern Luzon. So, bahagya lamang na mahahatak ang ating habagat. Bagamat meron nga tayong umiilan na monsoon trap, hindi masyado mahahatak itong habagat natin dito sa may bandang kalurang bahagi ng bansa. Magkakaroon lamang ng monsoon trough at magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Luzon area hanggang Southern Luzon. Ayan, oh. So, probably next week na siya makaka-exit ng PAR. At mukhang hindi natin inaasahan talaga na magiging isang ganap na bagyo itong si Prebising. So, until now, Prebising pa rin ang matatawag natin sa kanya. Dahil maaring bigla itong rapid intensification, di natin alam. So, obserbahan pa rin natin yan mga folks. At wala naman sa pinaka-tropical cyclone strike probability, wala tayong latest na TC strike probability so far ngayon. So, magpa-post na lamang tayo sa Facebook page, lalo na sa ating weekly tropical cyclone probability natin. Pero ang malinaw lamang dito ay hindi inaasahan talaga na tuloy ang magiging bagyo yan si Prebising o 98W. Wala naman sa computer models ng GFS, makikita natin hanggang next week ito ay lalayo sa Luzon at umexit ng ating PAR by July 6 o July 7 na. Next week na yan. So, yun. Dito kay GFS, tropical storm pa nga ang pinapakita dito. Naka-tropical storm category siya. Or tropical depression to tropical storm category. Yun. Pero sa actual, hindi ganun kataas yung ipinapakita. So, malayo sa forecast sa GFS. Kay NAVGEM naman, bagamat ganun din, pareho na ito ay aatras at lalayo sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero ganun din, tropical storm din ang pinapakita dito ni NAVGEM. Yan, habang lumalayo at papalabas ng ating PAR next week. Kay SMWF, well, as usual, mas mababa ang forecast ni SMWF. Makikita natin dito, naging shallow lamang o mahinang low pressure area lamang siya ayon kay SMWF. Ibig sabihin lamang, ay positive si 98W naging isang invest o low pressure area na talaga siya. Yan, ngayong linggong ito, yan, so makikita natin naging low pressure area siya pero hindi nakikitaan na magiging aktibo o mas malakas na bagyo itong si 98W. Yan, ang medyo mataas na naging tropical depression ayon kay SMWF itong si either 90 o 99W po. Yan. Baka nagsama itong dalawang ito. Kaya makikita natin sa forecast na ito, isa na lamang yung sirkulasyon dito sa Northern Mariana Islands. Tapos si 98W ay natiling low pressure area lamang siya o in-invest. Habang lumalayo sa kalupaan ng Northern Luzon. So, hindi pa tayo masyado makakaramdam ng violent na buhos ng ulan dala nitong si 98W. Dahil base dito sa forecast niya, ng simulation ay hindi ganun kalakasan ang nagiging development ni 98W. So mukhang kinulang-kulang pa rin ang kanyang enhancement. Pero maganda yan at least para hindi tayo masyado lulubugin ng baha dahil low pressure area pa lang, nilubog na po ang ilang bahagi sa Camarines Sur o ilang bahagi ng Bicol region. Nilubog na kaagad ng baha. What more kung naging aktibong bagyo na talaga yung si 98W. So wag na lang sana matuloy ang pag-enhance ni 98W. So, yun po ang magiging forecast natin. Again, hindi po siya tatawid ng Luzon gaya ng mga kumakalat na ipinost pa sa akin kahapon at nung isang araw sa Facebook page. So, magpapiyaw tayo sa ating climatological reports para sa amin dito sa Caloocan. Mapapansin niyo po dito ay ang naging pag-ulan namin umabot ng 505.5 mm ang naging total rainfall namin sa Caloocan. Ibig sabihin, very high average ang naging pag-ulan namin kahapon. Halos bago matapos ang month of June, halos umabot siya noong 2023 nung nagkaroon ng mahigit sa 600 total na rainfall. At least,
Ganyan talaga ang dami ng ulan talaga nang nabubuhos pagpasok po ng June dito sa amin sa Caloocan. Malinaw na malinaw yan mga folks. Kung i-monthly assessment natin for the month of June ay naging significant ang pagtaas ng total rainfall, pero dito yung precipitation rate, yan yung month of June natin ay naging pinakamataas ang naging buhos ng ulan noong June 6. Ay June yan, June, month of June. Nagkaroon ng average of 103 na buhos ng ulan. Yung lumagpas na average na total rainfall, so tama naman tayo. At yung count ng ulan ay total na halos mahigit sa 50 o 54 na naging pag-ulan for the month of June. So marami ang naging pag-ulan. Yan. Ibig sabihin lamang nito, ang nagkaroon ng above o nilagpasan yung average ng 101 mm na average rainfall supposed to be. So naging mas mataas siya ngayong taon kumpara last year na mababa talaga. Halos hindi man lang umabot. Ngayon nahigitan pa ng more than 100 mm na total rainfall. So malinaw yan mga folks ha. Yan lang mga inihintay natin at the rest ng climatological summary natin base sa reading na aking weather station sa Caloocan, ipopost na lang natin yan sa ating Facebook page. Sa ulat din doon, so far wala tayong masyadong aktibong mga pagyanig ang nadedetect. Medyo nagkakaroon lang tayo ng mga intermittent magnetic noise. Yan, so may mga noise tayong nadedetect siguro dahil sa may lumalapit na bagyo, pero ngayon ay kalmado na po tayo na naman. At wala tayong nare-record so far na mga mahihina o moderate na pagyanig. Ganon din sa data feed ni PBOX, unang araw ng July, wala po tayong naitatala na magnitude 4+. At kung titingnan natin yung historical earthquake natin for the month of June, yung naging total niya talaga, kung ilan ang inabot. So yung total summary natin for total earthquake last month ng June, for finality, ang total earthquakes na na-record, 1,087 earthquakes. Ayan. 1,035 dito sa magnitude 2.0, 45 sa magnitude 4.0, 5 sa magnitude 5, at 2 magnitude 6+. So ngayon ay kukonti pa lang naman yung magiging total earthquakes natin. So hindi muna natin mai-report yung total na earthquake ngayong unang araw dahil kakapasok lang naman ng unang araw at kukonti pa lamang yan. At kung mapapansin niyo, nakamix pa yung earthquake ng month of June at July kasi kakapasok lang ng July 1. Ayun, nakahalo pa siya, so hindi pa natin ma-distinguish. Pero kung i-distinguish yung total niyan, mapapansin niyo konti lamang. So mga at least mga around 50 lamang ang mga earthquake or less 50 earthquakes pa lamang. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa unang araw ng July 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng July 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin nasama ngayong maga sa ating report. Expected lamang ang mga isolated showers at afternoon rain showers dito sa atin sa Metro Manila at Karatig, Luzon area. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.